Alright, magandang araw sa ating mga subscriber po na bagong pasok. Welcome po sa ating YouTube channel. Edgar Mihurada na taga-reaksyon dito sa ating nakikita mga balita ngayon. Sa mga datihan ko po mga subscriber, maraming po salamat. Sa mga bago, ganun din, maraming salamat sa inyo. At sa mga sumuporta sa akin na hindi talaga ko iniwanan ulit, at maraming salamat sa inyong lahat. Shout out muna tayo dito habang mamaya tuloy-tuloy tayo. Shout out muna tayo dito sa bandang bungad, no? Kay Sir Leo of Sydney, Australia. O ingat po sa mga taga Sydney, Australia. Maraming po salamat sa ating mga kapwa Pilipino sa Sydney, Australia. At kay Ma'am Aida Mizunaga, kay Ma'am Clarita Untulan, kay Ma'am Mildred Martin, kay Ma'am Juan Valdez, kay Ma'am Emma Azotelia, kay Ma'am Jana Flores o Hanalo Flores, kay Ma'am Marilyn Valiente at kay Ma'am Lina Maladel. Ingat po kayo mga madam, mga sir, at maraming salamat ulit sa inyong tiwala sa aking mga opinion dito. At sana sa hindi pa po nakapag-subscribe, pwede lambing ulit, paki-subscribe naman po ang ating YouTube channel. So, yung mga suki ko po na nanonood sa aking mga vlog, pwede paki-share na rin. Tapos i-share nyo sa inyong mga kaibigan para maino rin sila, masubscribe din ako. Di ba? Please lang, pamasko ba? Nangangaruling po ako sa inyo ngayon ng subscribe sa aking YouTube channel at paki-like na rin itong video na to. Di ba? Kung may gana po kayo mag-share, share. Tapos sabihin nyo na sa mga kaibigan ninyo, pwede pakisubscribe to. Silip-silipin mo lang kung may time ka. Yan ba? Para mag-subscribe po sila sa YouTube channel na kung sumusubaybay po kayo lagi dito sa atin, pati na rin sila, di ba? Okay. Ang ganda ng balita ngayon. Ang ganda ng balita. Ang ganda ng notisya. Natuwa ko kanina kasi ang budget po ng Vice Presidente ay inaprubahan na po doon sa Senado. So ang kanyang hinihingi talagang budget sa NEP itong 889 million pesos. So kulang-kulang 900 million ang kanyang hinihinging budget itong 2026. So kanina doon na final na to, no? Ano ba yan? Nabubulol ako, pasensya na. Final na yata to nila kanina kasi nagpasalamat na siya, inaprubahan na eh. Final na to siya. Inaprubahan ng kanyang itong budget na hiningi. Pura ko final. Pasensya na po. So, dito, ang kanyang sponsor sa Senado, itong si Win Gatchalian. Kasi ito yung ito yung may hawak ng Finance Committee. Na noon, ang may hawak nitong Finance Committee, itong si dating Senadora Grace Poe, na yung kay VP Sara noon na budget ay hindi talaga pinayagan yung kanyang hininging budget. Di ko matanong kung magkano yung nakaraang taon eh. At ibinaba nila doon sa 700 million. Yun ang inoprobahan noong last year. Pero ngayon, hindi umobra dito kay Win Gatchalian. Talagang kung anong doon sa NEP, yun ang ibinigay. Ito yung balita muna. Bago natin pag-usapan dito si Dilema na grabe talaga noong hindi pa to dumating sa Senado, nag-reduction siya dito sa budget ng OVP. Ito muna kay ngayon. Yung naprobahan na. I further move that we now consider the budget of the Office of the Vice President and recognize the distinguished sponsor, our Chair of the Committee on Finance, Senator Sherwin Gatchalian. Yeah. Any objection? The Chair hears none. The consideration of House Bill 4058 under Committee Report number 18 is in order. We now recognize Senator Sherwin Gatchalian, the Chairman of the Committee on Finance, to sponsor the budget of the Office of the Vice President. Thank you, Mr. President. Thank you. Proceed. Yeah, thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader.
Mr. President, we respectfully submit for the body's consideration the proposed new appropriations for the Office of the Vice President for fiscal year 2026 amounting to 889 million pesos. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, to Senator Robin Padilla is seeking the floor for a manifestation of support. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. And by the way, we would like to recognize the presence of the Vice President, Vice President Sara Duterte. Welcome to the Senate, Your Honor. Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po'y walang katanungan sa ating ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong. Kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po'y masaya at ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you. Majority Leader, what is the pleasure of the body? Yes, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted. 1 minute suspension. Ang ganda, di ba? Ang ganda, ganda. Mayroon pa silang picture taking ni Tito Soto. Plastikan talaga pag politikan, no? Grabe. Natawa nga ako kanina nung nagpa-picture-picture sila. Di ba nakita natin? Soto, sila ni Robin Padilla, itong si Gatchalian, sino ba itong sa Antique? Itong si Loren Ligarda, itong si GV Ejercito. Nagpa-picture. Kasama itong si Tito Soto. Sabi ko, aba si Soto, doble cara. Kapag wala si VP Sara sa titirahin niya. Kapag nandyan sa Senado, may pa siya kanina, winilcome niya doon sa Senado. Okay to ha. Ang good mood itong matandang senador na to ha. Pasensya na sa sinasabi kong matanda. Bastos naman kasi talaga to eh. Hindi kasi natin alam kung ano ang kanyang ngayon, estado sa sa politika. Dubli cara eh.
Pagka nandyan ang Vice Presidente, doon parang ano siya, supporter siya. Pag nandito ang Presidente Marcos, ay grabe, nandoon. Grabe. Tapos, hindi nga umubra itong reduction mula sa House of Representatives na kagagawa ni Dilima. Galit na galit si Dilima nung time na yon na hindi pinuntahan ni VP Sara ang kanyang, nung nag-hearing sila sa budget. Ito muna kay Dilima. Napahiya pa siya dito. Imbis na kay VP Sara ang sabihin niya na bawasan niya ang kanyang budget, ang presidente ang kanyang sinabi at humingi ng sorry at gumanon pa. Napahiya siya dito. Tingnan nyo. Madam Speaker, I now move that we recognize Representative Laila De Lima of ML Party List for her individual amendments. The Honorable Laila De Lima is recognized for an individual amendment. Thank you, Madam Speaker. Madam Sponsor. Please proceed, Honorable Laila De Lima. Thank you. I propose an amendment to the budget of the Office of the President, of the Vice President. I said, sorry po. So icebreaker muna. Again, I propose an amendment to the budget of the Office of the Vice President in the form of a reduction from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million, representing a reduction of 156 million or 17.5%. This is found in House Gab Volume 1A, page 2, line 19. Madam Speaker, Madam Sponsor, may I briefly explain my proposed amendment? Every peso in this budget is the people's money. And when we demand accountability, we do so not out of hostility, but out of duty. Duty to the Constitution, duty to the people, and duty to the truth. Let me then again put this on record. VP Sara Duterte's repeated refusal to face this chamber is an insult. It spits on the duty of accountability. While she clings to millions in public funds, she refuses to explain. This is arrogance. Para tayong mga magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Kahangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. Malinaw na pangmamaliit ito sa Kongreso at sa taong bayan. Sa madaling salita po, paulit-ulit na tayong binabastos ng Vice Presidente. Congress holds the purse, and when a child squanders the family's money without answers, the remedy is clear. Bawasan ang baon hanggang matuto. Let me be clear. This reduction is discipline, not demolition. Malayo ito sa ginawa ng kanyang ama na ginamit ang budget para pahirapan ang Commission on Human Rights, a constitutional body created to defend the powerless. What we do here is different. We call out entitlement. We confront arrogance. We demand respect. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa mga imbentong project. It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as the parent that disciplines a brat. Alam ko po that this move will generate varied reactions. It might even be exploited by certain camps to elicit sympathy for VP Sara. Diyan naman sila magaling, kadramahan. Pero hindi pwedeng mangibabaw ang drama sa kung ano ang tama, sa kung ano ang makatwiran,
at sa kung ano ang nararapat sa pagtatanggol sa dignidad ng institusyong ito at ng proseso ng pambansang budget. So, Madam Speaker, Madam Sponsor, I respectfully but firmly propose the reduction of the budget of the Office of the President, Vice President, from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million. I so move. Yang hiya siya, di niya alam kung sabihin din niya kay Bongbong Marcos na bawasan din o kay Sara lang. Sabagay, yung time na yun kasi, kay VP Sara lang ho yung dapat ang kanilang hearing noon. Doon lang ang kanilang, yun ang kanilang pinag-usapan noong time na yun. Pero nung time na yun, 1 month ago, hindi pumunta si VP Sara noon kasi kasagsagan ho ng, I think, lindol sa Cebu. Lindol o Baguio. Parang lindol yata, lindol dun sa Bugo, Cebu. At nandoon si VP Sara. Namigay ng kanyang mga ayuda doon sa Cebu. Pumunta ng Bugo, pumunta ng Midilien, pumunta ng, basta yung sa may sobrang na tinamaan ng lindol talaga. Nandoon kaya hindi niya sinipot itong budget hearing. So, itong si Dilima, galit na galit. Di ba sabi niya, tinawag niyang brat. Ano to? Tinatawag niyang brat. Parang si na rin siya, no? Si Castro dati. O, yung congresswoman na nawala na ngayon. Ganun din, tinawag niyang bratinela din yun si VP Sara. Ngayon na naman, ito na naman si Tapos ginawa niyang wala daw respeto sa House of Representatives. Sino bang irespeto sa inyo dyan? Kahit naman siguro ako, di ko nirespeto yung mga ugali ninyo dyan sa House of Representatives. Ang babastos ninyo eh. Alam mo, Dilema, kung matino ka rin magdala, sabi mo nanay, anak mo lang din to si VP Sara eh. At, hindi lang anak, Vice Presidente ho yan, tapos ganun ka rin magsalita sa Vice Presidente na isa ka lang hamak din na party list na representative. Gagi ka talaga eh. Iba na ngayon, no? Kapag party list representative ka, pero makatira dito sa Vice Presidente na pinakamalaking boto na nakuha noong nakaraang eleksyon, akala mo kung pantay sila ng boto, akala mo pantay sila ng posisyon sa gobyerno. Sino bang sutil? Sino bang brat? Sino bang bastos? Ikaw yun, Dilima. Lumingon ka muna sa pinanggalingan mo noon kung ano ba talaga ang record mo. Hindi ba totoo yun? Nakulong ka na nga eh. Kung hindi lang napupo to si Bongbong Marcos, ngayon hindi ka makalabas. Ganun talaga politika, no? Kung sino yung kakampi, napakulong noon, gawin na kakampi kasi napalabas. O sige, dyan ka kay Bongbong Marcos. Tapos sabi niya, pera daw ng taong bayan. Yung yung ginagawa mo noon na kumandidato ka ng senador. Ay, Diyos ko po, ang nanalo ka. Galing sa Espanyol pa. Dinero Negro ang pinanggalingan ng pera mo. Tapos immoral ka pa. Mga bodyguard mo ba naman ginawa mong, ka-immoral nito. Nasa ka? DOJ ka na. Ano ba tawag ko sa iyo yan? Anong tawag yan sa abogada ka, nasa posisyon ka ng gobyerno, pumapatol ka sa bodyguard mo, pumapatol ka sa driver mo. Ano tawag yan? Di ba immoral? Gagi talaga to si Dilima. Akala mo kapag bigay ng lecture dito sa Vice President kung sino na siya? Pera ng taong bayan nga yan. Yung kasing hinahabol niyo yung 120 million. Ngayon nga, hindi nga kayo kibo-kibo dito kay Saldico, yung mga siniwalat ni Saldico na bilyon ho ito. Hindi milyon. At isa pa, yung hinahabol nyo hanggang ngayon, nandyan na ho yan sa COA. May report na ho ang COA niyan. Bakit din nyo tingnan sa COA? Utang na loob. Ang hirap kasi sa inyo, ginawa nyo kasing walang alam ang mga tao ngayon. Kaya nga tayo may mga social media Bulat-latin ninyo ang COA. Huwag ninyong i-direct dito sa Vice Presidente ang COA.
ilabas ninyo yung inyong ano dyan, report. May report na ho yan eh. Kaso ayaw pa rin nilang maniwala eh. Marami kong kakilala ngayon ha. Yun pa rin ang kanilang 120 million daw ginastos lang ng 9 days o 11 days. 11 days. Kugagi naman itong mga tao na to. Nanood ba talaga to ng mga balita o nakisabay lang din sa mga taong walang alam? Kung alam mo, halata mo talaga kapag wala kang alam kasi nakikisabay ka doon sa mga wala ding alam. Kasi sinasabi nila ganito, ginastos niya yung 120 million sa loob lang ng 11 days. May report na po ang kuha niyan. Hanapin niya lang ninyo, i-google niyo lang para makita ninyo. Huwag na yung pabalik-balik ang issue pa noong nakaraang ilang taon na yan. So pahiya sa dito sa ginawa niya pag-reduction dito sa budget ng OVP. Nakita naman natin ang OVP nung panahon sa kalamidad ng Cebu. Grabe. Sa Negros Occidental, doon siya namigay ng ayuda na hindi ganun ka galante ang ayuda, pero at least meron. On the spot meron siya nung ibinibigay. Hindi kagaya ng presidente na kung kailan na dumaan na 9 days na at saka papuntahan, at saka pasilip-silipin yung mga lugar, at saka papuntahan yung mga evacuate. Sus, Ginoo ko. Ang vice presidente nandoon na kinabukasan. Tapos itong presidente, ang tagal pumunta. Yung sa Dumaguete, ilang araw yun bago niya pinuntahan? 9 days bago niya pinuntahan. Dito sa Cebu, ilang araw niya pinuntahan yon. Ay, nako Marcos ka. Manood ka na nga lang Netflix mo. Nakakatawa lang itong mga tao ngayon na walang alam. So ano ngayon, dilema? Galit ka na naman sa mga senador. Kasi itong si Robin Padilla, itong si JV Ejercito at saka lalo ito nag-sponsor dito sa budget ng OVP, itong si Gatchalian na inoprobahan itong 889 million na hiningi ng budget ng Vice Presidente. Gusto kasi ni Dilema, yung budget lang talaga ng Presidente, i-back to zero. Hindi naman pwede i-back to zero kasi may mga yan, pinapasweldo. So ginawa niya, 700 million daw. Yun na lang, para pang pasweldo daw. Sapat pa yun. Ano ka? Yung opisina mo, sigurado wala naman nanghihingi ng tulong yan dyan kasi sa ka-immoral mo nang yan. Kawawa lang talaga ang bumuto dyan sa kay Dilema, no? Kasi nanalo yan o yung bumuto niya hindi rin alam na ano talaga ang papel. Tingnan nyo na mga katabi nun. Sinong katabi niya? Ni Dilema. Mga lift test, mga NPA. Mayroong karamihan yan. Nakakabit yan sa kanyang posisyon ngayon, mga lift test. Kaya, galit na galit siya dito sa mga Duterte dahil kapag na-presidente to si VP Sara, taob to, itong mga lift test na to. Kasi ayaw ng mga Duterte na mga maraming NPA sa Pilipinas. Sila naman talaga nag-harvest sa mga NPA. Nung silang umupo, si PRRD ang umupo, harvest ang mga NPA. Di ba? Nawala. Tumahimik sa amin nga lang, lugar namin dati ang daming NPA. Pero ngayon nung umupo na itong na presidente si Pangulong Duterte, harvest sila. Wala sila. Yan ang ngayon, yan ang ipagyabang ni Bongbong Marcos ngayon. Bumalik na naman ulit siguro may NPA. Bumalik na yung mga dik-adik-a dyan. Yan pa kaya. Kasi gutom na ngayon So Dilema, awayin mo yung mga taga-Senado. Inaprubahan na. Mayroon na secure na ang opisina ng Vice President ng kanyang 900 million. Round up to Ginawang 900 million na lang to. 900 million ang kanyang budget. So dito sa reduction daw. Pero pagdating sa Senado, increase. Binalik. Imbis na 733 million lang kay Dilema, ano kang 733 million? Pera mo ba to? O dito, sa pagdating sa Senado, pati pa to si Soto, picture taking pa. San ka pa, Dilema? Nako, uwi ka na, Dilema.